Ang isa pang sinasabi nila, kapatid na Joel, kung hindi Diyos si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Huwag po nating kalilimutan, kahit ang dyablo gumagawa ng milagro para dayain ng tao Pero tunay bang Diyos yun? Ang mga propeta, ng mga nauna, panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, nakagawa din ng mga milagro. Ibig ba sabihin, Diyos sila? At ang totoo, ang mga apostol man, gumawa din ng milagro. Pero ibig ba sabihin, Diyos din sila? Darami ang Diyos pagka... Yan ang kadalasang argumento, hindi lang ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo, na hindi batayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos dahil gumawa siya ng milagro. Bakit? Kahit daw ang diablo gumagawa din ng milagro. Kahit ang mga propeta, kahit ang mga apostol. Paano ninyo sasagutin ito? Na dahil sa milagro na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo para sa mga INC, balik Islam, hindi daw ito batayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos, tunay na tao. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan, ngunit napakadelikado pagmadaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Kaya di natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Atin lang sagutin ang matagal nang itinago nilang katotohanan para lang pabulaanan na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos, nagkatawang tao, kaya hypostatic yun. Tunay na Diyos at tunay na tao. Ang sa Iglesia ni Cristo, siya ay tunay na tao, hindi Diyos. Pero isa sa mga argumento para pabulaanan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi tunay na Diyos, yung mga ginawang milagro daw ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi yan magiging katibayan at batayan na siya ay Diyos. Bakit? Kahit si Satanas, kahit diablo daw, gumawa ng kababalaghan para mandaya. Kahit ang mga apostol at mga propeta gumagawa. Paano ninyo ito sasagutin? Ito ang pahayag ng ministro na si Arnel Tumanan. Ang isa pang sinasabi nila, kapatid na Joel, kung hindi Diyos si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Huwag po nating kalilimutan, kahit ang dyablo gumagawa ng milagro para dayain ng tao Pero tunay bang Diyos yun? Ang mga propeta, ng mga nauna, panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, nakagawa din ng mga milagro. Ibig ba sabihin, Diyos sila? At ang totoo, ang mga apostol man, gumawa din ng milagro. Pero ibig ba sabihin, Diyos din sila? Darami ang Diyos pagka... Sa ganitong ori ng argumento sa Iglesia ni Cristo na hindi maging batayan, hindi lang Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo ang gumagamit ng argumentong ito, kahit sa mga balik Islam. Hindi daw batayan ang mga milagrong ginawa ng ating Panginoon Jesucristo para patunayan na siya ay Diyos. Bakit? Narinig niyo naman si Arnel Tumanan na kahit ang diablo gumagawa ng himala. Mga kapatid, tama, hindi lahat na himala ay patunay na ang Diyos ay gumagawa nito. Pero tandaan natin, mali na ilagay si Jesus na parehong kategorya ng demonyo o piking manggagawa. Tama ba ang ginawa ng ministro na para bang sa milagro na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, inilagay niyang pareho na kategorya ang demonyo o piking manggagawa ng milagro? Balikan natin. Ang isa pang sinasabi nila, kapatid na Joel, kung hindi Diyos si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Huwag po nating kalilimutan, kahit ang dyablo gumagawa ng milagro para dayain ng tao Pero tunay bang Diyos yun? Ang mga propeta, ng mga nauna, panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta,
nakagawa din ng mga milagro. Ibig ba sabihin, Diyos sila? At ang totoong mga apostol man, gumawa din ng milagro. Pero ibig ba sabihin, Diyos din sila? Darami ang Diyos pagka... Tama naman, hindi naman tayo totol na hindi lahat ng mga himala ay galing talaga. Yun ay patunay na ang Diyos ang gumagawa. Kahit demonyo, kahit diablo, pwedeng makagawa. Kahit mga huwad ng mga propita, pwedeng makagawa ng mga peking himala. Pero ang punto dito, tama ba na tulad sa pahayag ni Mr. Arnel Tumanan, inilagay niya si Jesus sa parehong kategorya ng demonyo o peking manggagawa ng himala? Tandaan natin ito, mga mahal na kapatid. Ang himala ng ating Panginoong Hesus ay iba sa lahat. Iba sa mga apostoles, iba sa mga propeta, at lalo nang hindi maaring ikumpara siya at ilagay siya sa parihong kategorya sa himala na ginawa ng mga diablo. Bakit? Kung susuriin natin ang Biblia, yun talaga ang resulta pag litra por litra ang unawan, di ba? Kung suriin talaga natin ang Biblia, ang diablo ay pinapayagan siyang gumawa ng kababalaghan, mga kapatid, pinapayagan siya pero limitado ang kapangyarihan. Ngunit ang ating Panginoong Hesus may absolutong kapangyarihan. Ang demonyo, kahit gumawa ng signs, limitado. Kailangan siyang hihiling ng permiso. Naalala niyo ang Job Kapitulo 1, versikulo 2? Di ba? Humingi siya ng permiso sa Diyos para payagan. So, hindi ang demonyo, mga kapatid, ang diablo na binanggit ni Arnel Tumanan, hindi makapagbigay ng buhay. Lalo nang ang diablo ay hindi makapagpatawad ng kasalanan. Ang mga himala ng ating Panginoon Jesucristo ay kabaliktaran sa diablo. Bakit? Una, sa Juan Kapitulo 11, nagbigay siya ng buhay. Pangalawa, nagpatawad siya ng kasalanan, Marcos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 12. Sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 39, huminto ang bagyo sa utos ng ating Panginoong Hesus. At kung tingnan natin, Marcos Kapitulo 1, versikulo 27, nagpaalis siya ng diablo, ng demonyo, sa kanyang pangalan. Hindi lang yan. Sa Biblia, lumakad siya sa dagat. Bumuhay ng patay sa sariling kapangyarihan. Muling nabuhay siya sa sarili niyang kapangyarihan. Juan Kapitulo 2, versikulo 19. Hindi ito kaya ng ordinaryong tao o lalo na sa mga demonyo, mga kapatid. Ang Diyos Ama mismo, ginagamit ito ng mga ministro ni Felix Manalo, pero mali ang pakahulugan. Ang Diyos mismo, Ama, ang nagpapatunay sa mga himala ng ating Panginoong Hesus at sa tanda ng kaniyang pagkadiyos. Sa Gawa Kapitulo 2, ito mabasa Gawa 2:22. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. See? Ang punto dito, kung ang himala ni Jesus ay kasing level lang ng daya ng diablo, bakit mismo ang Diyos Ama
ang nagsasabing iyon ang patunay ni Jesus. Hindi pwedeng ipantay ang gawa ng Diyos sa gawa ng demonyo. Ito ang argumento ng INC na si Arnel Tumanan para pabulaanan nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos, mga kapatid. Madalas itong ginagamit na argumento ng mga balik Islam at sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo para sabihin, hindi sapat ang himala para patunayang Diyos si Jesus. Kasi may mga propeta, may mga apostol, gumawa din sila ng himala. Tama. May gumagawa ng mga milagro. Pati na ang mga propeta, pati na ang mga apostol. Pero naisip kaya nila, mga kapatid, na ang mga propeta at ang mga apostol na gumawa ng himala, sila ay instrumento lang. Samantalang si Jesus ay may sariling kapangyarihan. Di ba? Ang mga propeta, gumawa sila ng milagro hindi sa sarili nilang kapangyarihan, kundi sa pangalan ni Yahweh. Lagi nilang sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon. So, dependent sila. Naghihintay sila sa utos at pahintulot ng Diyos na si Yahweh. Si Jesus, gumawa ng milagro. Ang kanyang paggawa ng milagro sa sarili niyang kapangyarihan at kalooban. Hindi siya nagsasabing, ganito ang sabi ng Panginoon. Siya mismo ang nagsalita bilang Panginoon. Halimbawa, nagpagaling siya sa sariling kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo. Tingnan natin Marcos Kapitulo 1, 41-43. Ito ang mabasa natin. Nahabag si Jesus sa kitungin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko gumaling ka. Noon din, nawala ang kitong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus. Napansin ninyo ang pagkakaiba, mga kapatid, batay sa talata Marcos 1:41-43? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, oo, nais ko gumaling ka. So, mga kapatid, ginawa ng ating Panginoong Hesus ang mga himala. Ang layunin upang ihayag na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi dahil siya ay instrumento tulad ng mga propeta, tulad ng mga apostol. So iba ang klaseng himala na ginawa ng mga propeta at ng mga apostol. Kung ang INC nagsasabi, may mga milagro rin ang mga propeta. Tama. Pero hindi pareho ang himala ng propeta sa himala ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya Diyos na nagkatawang tao. Ang propeta, umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi makapagawa ng milagro kung hindi pahihintulutan ng Diyos. Samantalang, ang ating Panginoong Hesukristo, pansinin niyo, Marcos 2:5, nagpatawad ng kasalanan. Di po ba, nag-react ang mga Hudyo nang nagpatawad siya ng kasalanan? Sabi ng mga Hudyo, tanging Diyos lang ang makagagawa nito. Dinurog ni Jesus ang batas ng kalikasan sa sarili niyang utos. Pinatigil niya ang bagyo. Nagbibigay siya ng buhay. Nagpalaya siya ng demonyo sa sarili niyang pangalan. Marcos Kapitulo 16:16. At ito din ang gawin ng kaniyang mga alagad sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya,
sa mga milagro na nagawa ng ating Panginoon Jesucristo, anong sabi ng mga alagad, ng mga apostol? Marcos Kapitulo 4, versikulo 41. Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Napakalinaw mga kapatid. Kung si Jesus ay Diyos dahil gumawa siya ng mga milagro, ang mga apostol, ang mga propeta, gumawa din ng mga milagro. Anong argumento ni Arnel Tumanan dito? Iibig ba sabihin? Ang isa pang sinasabi nila, kapatid na Joel, kung hindi Diyos si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Huwag po nating kalilimutan, kahit ang dyablo gumagawa ng milagro para dayain ng tao Pero tunay bang Diyos yun? Ang mga propeta, ng mga nauna, panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, nakagawa din ng mga milagro. Ibig ba sabihin, Diyos sila? At ang totoo, ang mga apostol man, gumawa din ng milagro. Pero ibig ba sabihin, Diyos din sila? Darami ang Diyos pagka... So, ano sa palagay ninyo? Yung argumentong iyan, mga kapatid, na kung ang Panginoong Hesus ay gumawa ng mga milagro, ang mga apostol at mga propeta gumagawa din ng mga milagro. So, ibig ba sabihin, Diyos din sila? Di, dadami na ang Diyos kung ang milagro ay batayan para magiging Diyos. Yon ang punto ng taga-INC. Pero mali, mga kapatid. Bakit? Kung pag-aralan nating mabuti ang nakasulat sa Biblia, ang himala ni Jesus ay hindi katumbas ng himala ng mga propeta at ng mga apostol. Magkakaiba talaga ang pinagmulan. Ang paraan, ang otoridad, at ang kanilang mga ginawa, mga kapatid, magkaiba talaga. Bakit? Ang mga propeta at mga apostol ay gumawa ng himala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sila gumagawa sa sarili nilang kapangyarihan. Si Moises sa Lumang Tipan, ginawa sa kapangyarihan ni Yahweh. Si Elias, nanalangin muna upang bumaba ang apoy. Si San Pedro, Gawa Kapitulo 3, versikulo 6, sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad ka. Di ba? Si San Pablo, Gawa Kapitulo 19, versikulo 11, ang Diyos ang gumawa ng mga karaniwang himala sa pamamagitan ni Pablo. So, ibig sabihin, sila ay mga instrumento lamang. Wala silang sariling kapangyarihan. Samantalang ang ating Panginoong Hesus, siya ay gumagawa ng himala sa sarili niyang kapangyarihan. Ito ang malaking pagkakaiba, mga kapatid. Hindi siya nanalangin para humingi ng kapangyarihan. Siya mismo ang nagbibigay. Kung mabasa natin, Marcos Kapitulo 1:41, gusto ko, luminis ka. Lucas Kapitulo 7, versikulo 14, bumangon ka at nabuhay ang patay. Marcos Kapitulo 4, versikulo 39, tumigil ka. Di ba? Sumusunod sa kanya ang bagyo. So, dito pa lang makita natin siya ang pinagmulan, hindi siya instrumento. Hindi niya sinabi, sa ngalan ng Diyos, gumaling ka. Sinabi niya, ako ang nagsasabi. At nangyari, ganyan din magsalita ang Diyos mismo sa Lumang Tipan, mga kapatid. Kaya napakalayong argumento na pag ang mga propeta gumawa ng milagro, ang mga apostolis gumawa ng mga milagro, therefore, dumami ang Diyos na kung si Kristo gumawa ng milagro at siya ay Diyos. Litin ko,
Ang mga propeta at ang mga apostol gumawa ng himala dahil ginagamit sila sa Diyos. Si Jesus gumawa ng himala bilang mismong may-ari ng kapangyarihan. Kaya hindi sapat at hindi tamang sabihin, may himala rin ang mga propeta, kaya Diyos din sila. Dahil ang himala ni Jesus ay may katangiang makadiyos, hindi tulad sa mga propeta na himala at sa mga apostol. Sana sa ating pagsagot na ito, magamit ito sa ating mga kapatid, lalo na sa mga kasalukuyan na nagsaliksik sa katotohanan. Di po natin layunin saktan damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong, lalo na sa Iglesia ni Cristo, pero sinagot lang natin punto por punto.